Oo mga kabayan, huwag nang malungkot pa sapagkat narito ang Overseas Filipino Radio. Kasama mo sa iyong almusal, pananghalian at maging sa hapunan. Tuloy-tuloy po kaming naglilingkod sa inyo 24 oras. Ninyo kaming kasama dito pa rin sa Overseas Filipino Radio. Ang aliw sa may lumbay. O mga kaibigan, narito ang programang tatalakay sa bawat problema pagdating natin sa ating pinansyal. Sapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Ng mga taga-subaybay ng Overseas Filipino Radio. Ito po ang Usapang Pinansyal kung saan ginagawa nating fun ang financial literacy. Merry Christmas po sa lahat ng ating mga katambay. Ito po si Kuya Dino. At ako naman po si Ate Arlene. Merry Christmas, Kuya Dino, at sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong araw na to. Ako po ay natutuwa dahil isang linggo na lang at masisigaw na natin na we survived 2020. Excited ka na ba, Kuya Dino, para matapos ang taon na to? Oo nga, Ate Arlene, sobrang excited, no? I think ito siguro yung yung taon na siguro pinaka gusto ko nang matapos. Parang sa recent memory ko, wala ata akong ibang taon na naisip na sana mag-next year na. Ay, naku. Ngayon, I don't know, Ate Arlene, kung napapansin ninyo, and sa mga katambay natin, kung napapansin ninyo, ba't yung boses ko ngayon medyo, parang medyo barado? Don't worry, no? Parang slight cold lang, medyo sinisipon lang po tayo, hopefully, no? Hopefully, hindi naman to masyadong infectious na sakit. Dito sa bahay nga, Ate Arlene, nagsusuot ako ng face mask. Pag lumalabas ako ng kwarto, para lang din safe tayo sa mga kapamilya natin or para sa mga kasama natin sa bahay dito. No, medyo, syempre takot pa, may konting takot pa din. Yon. Yes. So, Kuya Dino, pagaling ka at alam mo naman, C is my favorite letter. Okay? Vitamin C. Okay? C as in cash. So, sana next year, maraming tao ang magkaroon na ng cash dahil meron na silang trabaho. Okay? C as in, yung syempre, si Christ, kasi Christmas nga tayo. And etong pandemic, ito talaga ang isang experience ng mga tao na tumawag sa kanila, bumalik kay Christ, di ba? Maraming tao naging mas madasalin, mga pamilya na paggabi, dati naman hindi sila nagpa-Bible study, ngayon nagpa-Bible study na sila. So, may mga ganun rin tayong changes na nakita. Nakita ko yun sa mga kaibigan ko. Oh, okay, Ate Arlene. Sa akin naman, nung sinabi ninyo yung letter C, no, syempre yung tumatak sa isip ko, nako, COVID. Siguro yung C na gusto ng mga taong mangyari pagdating ng 2021 ay ang COVID vaccine. Ganun na lang. Okay. Tama. So, kanya-kanya tayong C, no? Basta wag lang tayo magsisihan. O, diba, Kuya Dino? Oo. Iwasan natin ang sisihan. Iwasan natin ang sisihan sa isa't isa. Lalo na, yun nga, diba, we're all in this together. Diba, ang sabi nila, especially nung start ng pandemic, no, na sama-sama naman tayo dito. And I think kita naman natin, dun sa paggawa, balik tayo dun sa COVID vaccine, ang daming kumpanya na nagbibilisan ngayon, 'di ba? Para mailabas ang kanilang bakuna sa COVID, no? Yes. Ang daming tao nagtataka, bakit ninyo nagawa ng napakabilis nito, no? Yung ibang mga sakit minsan taon bago maka-release, no, ng isang magandang vaccine.
No? Bakit kaya? Ang nangyari, Ate Arlene, is nag-share ang lahat ng mga scientists at doctors at researchers, no? Nag-share sila ng data dito sa COVID, at dahil doon lahat tuloy sila napabilis ang kanilang mga research, ang kanilang pag-aaral tungkol sa sakit, no? So sinasabi nga nila ngayon, kung ganun pala na pwedeng magtulungan ang mga scientifico, ang mga doktor, no, para mapagaling ang mga sakit, baka dapat ganun na lang din ang gawin natin or gawin ng mga pharmaceutical companies, no, going forward, di ba? Kung ganun, kung nagtutulungan pala lahat, di ba? Tamo, wala pang isang taon may COVID vaccine na. O ano pa kaya yung ibang sakit na pwede siguro sanang mapagaling o malutas, di ba? Kung nagtutulungan sana lahat. Yes. Uy, magandang yan ha. Magandang insight yan. Talaga naman, favorite letter natin talaga is P, no? Collaboration, cooperation, co-optation. Tama? Co-optation naman tawag doon. Diba? Nagko-cooperate sila kahit magkalaban sila. Ayun. Co-opetition. Ano nga yun, Ate Arlene? Anong word yun? Cooperation while you are competitors. Makaka-invento nga dapat ng word ng salita na yun, para cooperation kahit may competition, di ba? Oo. Kahit gusto mo na patayin yung kalaban mo, pwede mo pa rin siya maging kliyente. Oo, at pwede mo pa ding tulungan, di ba? Pwede pa rin kayo magtulungan para pareho kayong guminhawa ang buhay o gumaling, no? Minsan kahit hindi mo kaibigan ng isang tao, tulad sa trabaho natin, minsan kahit ayaw mo yung isang tao, kung gusto niyo maging kliyente mo, edi okay lang, di ba? Ikaw nakakuha ka ng business mula sa kanya, siya naman nakakuha ng policy mula sa atin. Okay na din. Yeah. It works out. Oo. Medyo wala na lang personalan. Medyo na lang. Business relationship na lang kayo. Yes. Ayun. So, Kuya Dino, kamusta naman ang iyong Pasko? Ayun, punta tayo nun, Ate Arlene, ulit, Merry Christmas ulit sa lahat ng listeners natin. Sana po, wherever you are, saan man sa mundo, malayo man o malapit man sa inyong mga mahal sa buhay, sana naman ay masaya. No, Ate Arlene, sobrang natutuwa ako kasi nung Pasko, for the first time, nakapag Christmas kami ng mga kamag-anak namin across 5 different time zones. No, nag-Christmas reunion kami, yung angkan namin, 5 different time zones, no? Nakahanap kami ng common time at nagkitaan kaming lahat sa Zoom, no? Mga tito-tita ko na parang ilang taon ko na atang hindi nakikita or hindi man lang nakakausap. Nung Pasko, nag-Zoom reunion kami at naglaro pa kami ng games. So, kaya nakakatuwa lang na parang nagamit na yung technology at yung iba nga mga lolo-lola na no? Pero gumagamit pa din sila ng Zoom para lang makita yung mga kamag-anak nila. So I think yun yung isang nakakatuwang experience ko nung Pasko, no, na embrace na ng mga tao ang technology at nagamit for personal reasons, pero naging iba din ang Pasko dahil doon. Oo. Kuya Dino, ito dati ko pa na kasi dati ko pa ito ni-wish. Alam mo naman na magkasama tayo sa grupo at saka ang talagang pinopromote ko is sana magkaroon tayo ng mga online meetings. Natatandaan mo ba yon? Oo, Ate Arlene, Yun. So, dahil dito sa COVID, nangyari na siya. Kaya, lahat ng mga strategy na ginawa natin before, parang uulit na naman. Ibig sabihin lang na napabilis. Oo.
Parang napilitan tayong mag-adapt, no? I-adapt ang technology kasi nga wala, kailangan eh. Pero yung maganda doon is kapag na-adapt mo tapos may nakita ka na ding ibang paggagamitan nito, di ba? Lahat tayo nag-zoom para sa trabaho, nag-zoom para sa mga kliyente natin, di ba? Pero may isa kaming tita, actually, Ate Arlene, yung nakaisip nito si Tita Riza Mantaring. Yes. Tita ko po and dati po siyang presidente ng Sun Life, no, in Sun Life Philippines. No, siya yung nag-imbita, sabi niya may Zoom account siya. Alam afford naman nila yung paid Zoom account, no. So, siya yung nag-send out ng invite link at lahat kaming, mga Hervasyo, nag-Zoom. So, di ba, parang una ginagamit natin, natututo pa lang tayo, paano ba gamitin to? Mamaya, ginagamit na natin para sa meeting natin, ginagamit na natin para sa trabaho. At ngayon, may nakaisip na, kung gawin kaya nating pang-reunion, di ba? Pampasko nating lahat. O edi for the first time, no, nagsabay yung mga kamag-anak kong nasa Canada, nasa California, nasa Thailand. Yun lang, parang, no, so nakakatuwa lang na for the first time. Dati kasi yung mangyayari is may tatawag, o sige kakausapin, o bababa. Mamaya may tatawag ulit. Pero ngayon, dahil wala nang pwedeng magkita-kita, lahat nagkita tuloy sa virtual room, sa Zoom. Galing, no? So, okay. I think actually, may mga bagay na syempre, pag nawala na itong pandemic, 'di ba, sabi natin, may next normal na, 'di ba, or babalik na tayo dun sa dati, papasok ulit. Pero sa tingin ko, madaming kumpanya diyan ang nakita na, pwede pala magtrabaho ng virtually eh. Bakit hindi ko kaya bigyan ng work from home arrangements ang mga empleyado ko para, 'di ba? Para matuwa naman sila or parang bonus na nila or parang mas attractive sa nila ang magtrabaho galing sa bahay. 'Di ba, tulad nga sa atin yung insurance commission, sinabi na nila, pwede na kayo mag-remote selling kahit hindi na pandemic. Permanent rule na 'yan. Ay nako, matutuwa ako. Nakakatuwa. Ngayon, biro mo, Ate Arlene, itong taon lang na to, may nakausap akong mga kliyente na sa Olongapo, sa Baguio, at sa Batangas. O, di ba? And Bacolod. May nakausap pa akong taga Bacolod. So, imagine, first year pa lang yun na pwede tayo mag-remote selling. Paano pa kaya yung ibang advisors dyan or sa susunod na taon, pwede na talaga natin kausapin ang, diba, kahit sino talaga sa Pilipinas. Agree ako dyan. Natuwa naman ako at na marami ka nang nakausap. Oo. Kasi, growth natin yan as an advice bilang isang... Yes. Okay. Ang ganda. Dahil sa sinabi mo na pwede na mag-reunion, sinubukan rin namin yung mga kamag-anak namin sa Baguio. Ayun, nag-Zoom meeting kami. So, mukhang gagawin namin na mas madalas siya. Di ba? Yun nga yung nakakatuwa na pwedeng, di ba ngayon, pwede nang everyday na lang kayo mag-usap kung gusto niyo, kung mismo na talaga sila. Dati, halimbawa, yung mga kamag-anak naman namin doon sa Zambales, no? Yung asawa ko ay taga Zambales kasi. So yung mga kamag-anak niyang nandun, di ba? Hindi namin masyado nakakausap kung hindi kami pupunta talaga sa Zambales, no? So dati, syempre nung kaming dalawa lang, nung bagong kasal, once a month, pumupunta pa kaming Zambales. Syempre nung nagkaroon na kami ng baby, at naging mas busy, minsan na lang sa isang taon, no? So hindi na namin sila nakikita, pero itong taon na to,
nakailang Zoom meetings na din kami, no, na kasama sila or kausap sila. So, kahit virtual, no, mas madami naman ang nagiging connections natin sa mga kamag-anak, sa mga mahal natin sa buhay. Yes. Although studies show that working virtually rin for a long time, no, it's something na dapat makita yung mental wellness ng tao. Narinig mo ba yun, Kuya Dino? Oo, Ate Arlene. I think I think yung isa namang kahirapan doon ay parang nawawala na yung boundary, no, yung pagitan ng work tsaka home, personal life. 'Di ba dati kasi, kung sino ka sa trabaho, ikaw 'yon. At pag-uwi mo sa bahay, minsan hindi mo na, 'di ba, yung kadalasan nga nilang sinasabi, huwag mong iuwi yung trabaho mo. Kasi ang family time. Paano pag work from home ka araw-araw, 'di ba? Hindi mo na pwedeng ihiwalay ang trabaho at pamilya, 'di ba? Minsan may nakakausap akong kliyente, nag-uusap kami, mamaya may dadaan sa likod, or mamaya may batang iiyak, kung hindi yung akin, yung anak ng kliyente ko. So, 'di ba, parang may parang nagsama na, no, yung personal na buhay natin, or yung ayaw nating ipakita sa mga work clients or work people natin, 'di ba? Agree. At saka basta ang maganda sa nangyari dito sa pandemic na to. Kailangan natin ng balance. Basta aware lang tayo na kasi yung mga tao, hindi mo nakikita ang emotions. Napansin mo ba, dahil sa bagal ng internet tao sa ibang lugar, kailangan nila patayin yung video nila. Tama, Ate. Tayo ngang dalawa ngayon, nag-uusap tayo, no? Hindi tayo nagkakakitaan. Pero at least tayong dalawa, alam naman natin yung boses ng isa't isa. Tapos, syempre nag-uusap naman tayo, no? Bago tayo mag-show or mag-on yung programa natin. Kilala na natin ang isa't isa. Kaya, medyo gets na natin yon. Pero tama ka nga, Ate Arlene, lalo na sa mga big meetings, no? Pag minsan 10 na kayo, syempre hindi mo na nakikita yung screen ng isang tao, or hindi mo na napapansin yung itsura niya. Yun pala, busy na pala siya, hindi na pala siya nakikinig. Whereas kung face-to-face kayong lahat, 'di ba, mas madaling kunin ang attention, mas madaling mag-connect dun sa tao. So, yun lang ang syempre drawback or limitation, kumbaga, ng virtual. Next year, sa tingin ko, sobrang virtual na rin tayo, no? Nasanay na tayo, no? Sa tingin ko nga, magiging ganito na tayo for the longest time. Ay, sa tingin ko din, Ate Arlene, madami nga tayong natutunan this year. Tingnan mo nga, hindi naman natin in-anticipate na magiging radio talk show hosts tayo ngayon, no? Pero ngayon, pang ilang programa na natin to dito sa Usapang Pinansyal, no? At minsan nag-uusap nga tayo, anong pag-uusapan natin today? At nakakagawa pa din naman tayo ng show, no? So, Kuya Jerry, no? Kung naririnig nyo or kung napapansin niyo na teka lang, parang wala na atang katuturan yung pinag-uusapan ni na Kuya Dino at Ate Arlene, katukin nyo lang po kami, okay lang po yun. Nasanay na kami masyado sa pagiging radio talk show host. Oo. Maraming salamat, Kuya Jerry, sa iyong pagbigay sa amin ng opportunity na magkaroon ng ganitong programa, dahil nakapagbigay ito ng isang routine sa amin na kung saan it helps our mental wellness, right? Kuya Dino? Lalo na nung pinaka siguro height ng lockdown natin dito sa Manila, at hindi pa tayo nakakausap ng mga clients natin kasi
para sa kaalaman lang po ng mga nung listeners natin, Ate Arlene, hindi naman sa pambabash sa company natin, pero siguro dahil sa laki na rin ng Sun Life at syempre naging complacent siguro ang Sun Life sa pagiging number one, yung digital side ng Sun Life siguro may not be number one. Number one tayo sa insurance industry, pero sa digital side, maybe number 2 or 3 or lower, no? Yes. Dahil dun sa slow turn, and pati naman yung insurance commission, di ba? Hindi pa naman sila nagsasabi na kung anong pwedeng gawin ng mga insurance advisors. So pati ang Sun Life naghihintay din. So tayong mga advisors na sanay na palaging may kausap, sanay na palaging may ka-meeting. Diba, lahat tuloy tayo parang ano nang gagawin natin? At naging outlet nga natin ito, Ate Arlene, para patuloy-tuloy pa din yung pagtuturo natin ng financial literacy. Opo, yan. Kaya encounter mo rin ba yung word na ano ba yung isang klaseng online radio rin? Online radio? Oo, na nasa Spotify. Ay, mga podcast ba yan, Ate Arlene? Oo, yung mga podcast. Diba? Parang ganito rin ang ginagawa natin. Pero pag absent ako, nagpa-podcast ka na. Diba? So tingin ko gano'n naman kasi ang pagkakaalam natin, di ba, si Kuya Jerry, na-upload naman niya yung mga episodes natin dun sa YouTube channel ng Usapang Pinansyal, ng Overseas Filipino Radio. So yung nagagawa ng mga listeners or gustong makinig is pwede lang nilang i-stream or i-download yung mga episodes natin sa Usapang Pinansyal. Pag gusto nilang, pag may na-miss silang episode at may gusto silang matutunan tungkol sa financial literacy. So, oo nga, Ate Arlene, parang itong episode na to, parang 20 minutes na tayo at siguro may mga listeners tayo nag-iisip, anong kayang topic nila ngayong araw na ito? Ano nga ba, Kuya Dino? Nako, Ate Arlene, siguro dahil patapos na ang 2020, although nung last episode natin, napag-usapan na natin yung attitude of gratefulness, at financial, yung financial importance ng pagiging grateful, or may pasasalamat, ba? Ituloy natin yun kasi I think may mga topics pa tayong hindi na pag-usapan tungkol sa pagiging grateful, And itong araw na to, dahil linggo tayo nag-record, it's also the Feast of the Holy Family. So sa mga Katoliko, sa Catholic Church, Feast of the Holy Family ngayon, at nakakatuwa din yung pag-usapan natin ang family, ang importance ng family sa financial. Subukan natin, Ate Arlene, wala tayo masyadong na set or naayos today, kasi syempre holiday season, busy tayong dalawa. So sa mga listeners, later on, sa second portion ng programa natin, susubukan namin, or gagawin namin ni Ate Arlene na i-connect ang family at gratefulness sa financial life natin. Okay. So sige, Ate Arlene, pag-isipan natin yon habang mag-break tayo. Tapos pagbalik natin, talakayan natin ang mga topics na yon. Okay, so sa mga listeners natin, stay tuned lang for the second part ng programa namin dito sa Usapang Pinansyal. Usapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Saglit tapos na naman, kay bilis ng araw. Mga bakas di halos matanaw.
Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Nagbabalik po tayo sa Usapang Pinansyal dito sa Overseas Filipino Radio. Ito po si Kuya Dino. At ako naman po si Ate Arlene na bumabalik uli para bigyan uli kayo ng mga insights and syempre ang huling pagbati namin ng We Survived 2020 dahil next week na ang bagong taon. Oo, Ate Arlene, maganda pala yung schedule natin dito sa programa natin. Monday tayo. So katatapos lang ng Pasko at hindi pa nagbabagong taon. So tamang-tama, nasa gitna tayo. Pwede nating sabihin sa mga listeners natin, Merry Christmas and Happy New Year. So anyway, I think pas maganda yun pang dulo natin, di ba? Pero balikan na lang natin, jump in na tayo doon sa topic na gusto nating pag-usapan today. So, I think before the break, nasabi ata natin na tatalakayin natin ulit ang gratefulness or pasasalamat. Pero, I think mas maganda, Ate Arlene, kung pag-usapan natin yung naging topic natin sa homily. Sa homily natin sa simba ngayong araw na ito. At sa tingin ko maganda kasi siyang i-connect sa financial literacy, no? So yung topic sa homily ngayon, sa gospel ngayon sa misa is about yung Feast of the Holy Family. So yung na-attendan kong misa, which was yung sa ABS-CBN. And virtual yun, syempre, virtual lahat. Pero nakakatuwa yung homily nung pare. Kasi pagkatapos nung gospel, yung pinag-usapan niya was isang research, yung mga research tungkol sa pamilya. At sabi niya, may tatlong punto daw na doon lumalabas or doon nakikita kung maganda ba or kung successful ba ang isang family unit. Pero bago tayo pumasok doon, Ate Arlene, I think kailangan din nating sabihin sa mga listeners natin, syempre ang family ngayon, di ba hindi na lang yung mga naiisip natin na tatay, nanay at 2-3 anak, no? Hello, Ate Arlene. Yes. Yun. So hindi na lang ganun ang families natin, syempre kailangan natin ibahagi sa mga listeners natin. Syempre understand naman natin na iba't ibang pamilya ang nakikita na natin sa mundo ngayon. Minsan isa na lang ang magulang, minsan 2 magulang at hindi na anak kundi aso na or pusa. Di ba? Yun na lang yung mga babies nila, yung mga tinatawag na fur babies. At ganun na pala yun, fur babies. Oo, fur babies yung tawag nila ngayon. At yung mga magulang, tinatawag sa kanila fur parents or furrents. Yung mga furrents. Talaga naman ang mga fur parents. Yeah, pero yun nga, syempre, hindi naman, di ba, ang image naman natin syempre sa pamilya, di ba, sa lahat naman ng nakikita natin sa television, sa mga movies, palaging tatay, nanay, di ba, sa commercial, tatay, nanay, at yung mga anak. Pero sa totoong buhay, di ba, iba't ibang klaseng pamilya. Sa totoong buhay, marami talaga. Kaya ang homily ngayon na Holy Family is directed sa tingin ko sa mga regular na parents, grandparents, mga ganon, may tita, ganon. Pero ang nakuha ko sa message na homily ngayon or sa misa is maging pamilya tayo sa mga hindi nakakaramdam
ng pagkapamilya, ng paano magkaroon ng kapamilya. That's why, minsan mapapansin mo, Kuya Dino, sa ating mga, maski tayo o kaya sa mga kaibigan natin, minsan may mga times na meron tayong mga kaibigan na tinuturing na rin natin kapamilya in the absence of our family. Tulad dito sa amin, sa condo, may isa kaming neighbor na ang tawag namin sa kanya ay Tita Mel. Mga 70 years old na siya. So, para na siyang mother namin. So, minsan pupunta siya sa amin, makikipagkwentuhan lang, pero sa pakikipagkwentuhan, marami akong napupulot na aral. Tapos kung siya rin naman may kailangan, tinutulungan ko rin siya. At ang maganda sa kanya is, nandoon na yung trust level namin sa bawat isa. So, may mga consultations na nangyayari. Hindi consultation, conversations na nangyayari na kung saan nag-share talaga kami ng mga ideas. May problema siya, sasabihin niya sa akin, may problema ako, kinoconsult ko siya. Yun. So, yan ang modern way of thinking na families. Dito nga sa Pilipinas, maswerte tayo na talagang very close-knit ang mga families, di ba? Pero sa Amerika, ibang klase ang families doon, di ba? At alam mo naman, Ate Arlene, ang karamihan ng tagapakinig natin ay OFWs. Di ba? So, yung family unit nila, malamang, single parent ang naiiwan sa bahay, or kung sa case na parehong magulang ay nag-abroad, kadalasan yung mga anak nila pinapalaki ng lolo-lola or ng tito-tita. Diba? At dahil doon, medyo iba din ang family dynamic. No? Imbis na parang lolo't lola yung sumunod, parang sila yung tumatayong bilang parang magulang ng mga anak. At yung mga parents talaga, sila pa yung mas napalayo. So kumbaga, kung titingnan natin sa family tree, 'di ba? Dapat lolo-lola, tapos mommy-daddy, tapos baby. Pero 'di ba sa dynamic ng overseas Filipino family, 'di ba? Yung mommy at daddy, sila pa yung malayo. At mas magkalapit pa yung lolo-lola or tito-tita ng anak na naiiwan dito sa Pilipinas. At kahit na sabihin natin, ganun pa din ang image ng family, di ba, mahirap para sa kanila yung, kailangan may adjustment period, di ba, para maayos yung setup ng mga OFWs na ganun. And syempre, of course, Ate Arlene, tayo mismo hindi tayo OFWs, pero yun nga, karamihan ng listeners natin, ganun nga ang buhay nila. So, isama din natin sila dun sa image natin ng bagong pamilya. 'Di ba? Kung may single parents or ibang klaseng family unit, yung Filipino, yung overseas Filipino family unit, iba ding klase 'yon. At dapat yun nga, kung matutulungan natin sila na makapiling nila ang pagiging isang family unit, dapat maging kapamilya tayo sa mga kapitbahay natin, or sa mga mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin. Agree ako dyan. Dahil ngayong pandemic, nararamdaman ko talaga na kahit kasama ng mga tao ang pamilya nila, meron pa ring struggle. Hindi dahil hindi magkasundo, pero siguro ganun lang talaga ang structure na kapag nagsama-sama talaga sa isang bahay na hindi lumalabas ng matagal na panahon, ayun. Oo naman. Nagkakaroon tayo ng mga conflicts, kaya dapat maging kapamilya tayo sa mga tao, no? Oo. Tama yun, Ate Arlene. Doon naman, Ate Arlene, doon sa homily nung misa na inatenan ko, doon sa mga research na ipinakita ng pare doon sa homily niya. Sorry, nabubulol ako. Doon sa homily niya,
may 3 punto ng family, no, na sinabi niya, at sa tingin ko parang pwede nating i-connect, no, dun sa financial literacy natin. No, so ang una niyang sinabing punto, ang family daw is a safe space. So ano ba ibig sabihin ng safe space? No, ang safe space, pwede tayo maging, kung sino tayo, di ba? Or kung ano yung gusto natin. Di ba? So sinasabi niya na pag sa family, you can be yourself. Di ba? You can, pwede kang magsalita o pwede kang magsabi ng gusto mong sabihin, yung mga nararamdaman mo, yung mga gusto mong sabihin, okay para ilabas yun doon, no, sa family. At nakita ko nga yun na oo nga naman, kasi di ba minsan tinuturing natin ng family na yun nga, sabi mo, yung mga kaibigan ninyo, yung si Tita Mel, no, doon sa condo ninyo. So safe space, di ba, kahit hindi niyo siya talaga kadugo, di ba, dahil feeling safe kayo around each other, pwede kang magpakonsulta sa kanya, pwede kanyang kausapin about anything. Di ba? So in a way, yun ang nagiging parang family natin kapag safe space. No? And I think, no, sa mental health ngayon, di ba, pinag-usapan natin, Ate Arlene, mahilig, isa yun sa mga topics natin ilang beses na, no, ang mental health and mental wellness. No, pag wala kasing safe space ang mga tao, doon sila nagkakaproblema. Tulad nga ng sabi nyo, pag masyadong kasama ng mga tao ang isa't isa, di ba, minsan parang hindi na ako safe dito. Minsan feeling hindi na safe kasi palagi na nag-aaway, palagi nang nagkakatalo, no, dun sa gusto or dun sa pinag-uusapan. So gusto nang makalabas, di ba? At yun ang safe space, kumbaga, in the how it relates to a family. So, sa tingin nga, Ate Arlene, di ba, parang not to put you on the spot, no, but, di ba, safe space, no, psychological safety, importante din naman sa atin yun, di ba? Yes. Ang psychological safety kasi would allow you to express, no? Ang communication kasi is two-way, di ba? Kasi ang laging sinasabi sa atin to understand, di ba? Ganun ang turo sa atin, to understand. Tama? Pero never sa kultura natin ang maging very vocal about our emotions dahil ganun na tayo pinalaki. Di ba? Ang turo sa atin, dapat igalang ang mga nakakatanda, yung mga ganon, di ba? Huwag sumagot, tumahimik na lang, di ba? Pero ang psychological safety wants us to understand that our culture, no, can be, kumbaga pwede kang gamitin sa ibang context ang paggalang. Yung tatahimik ka na lang, ganyan. Sa ibang context siya pwedeng gamitin. Tama ba? Hindi lagi. Kasi paano kung nakakakita na talaga tayo ng mali, di ba? Yung, kumbaga, kung yung dating turo is, siya ang nakakatanda, siya ang tama. Ngayon, minsan Ate Arlene, di ba, alam naman natin na hindi yun totoo. Di ba, aminin na natin, di ba, hindi palagi yung nakakatanda yung tama. Lalo na ngayon, no, in the age of internet, no, nakaka-research ang kabataan, mas magaling nga sila mag-research ngayon. No, so, minsan, ang opinion, no, nagkakaiba na. So, dapat lang, yun nga, sa psychological safety, dapat may safe space or dapat, parang nakaka-express ang bawat tao sa pamilya ng kanilang, opinion or yung sa loobin nila. Di ba? Free sila to express that. Yes. So more about mental health yon. So yung pangalawang punto naman dun sa humiliyan ng pare, no, was family is a sacred space. So kung yung una, family is a safe space, at pinag-usapan natin mental health, psychological safety.
yung pangalawang punto niya is family is a sacred space. Sacred, hindi naman ibig sabihin, parang nababasbasan, diba? But more of importante sa atin. Diba? Gaano ba ka-importante ang pamilya sa atin? Diba? Tayo pa naman bilang Pilipino, diba, napakalakas ng tinatawag na family ties natin. Diba? Ang dami. Yung tito natin, yung mga tito, nina, ang dami na nating tito at ninang at lolo, lola, di ba? Yung kultura pa naman natin, napakahilig doon, di ba? Parang kahit kaibigan lang ni mami, tito ko na yan, di ba? O tita ko na yan. Pero, yung tinatanong doon sa sacred space, kapag ano ba yun? Parang kapag talagang inisip mo na kung ano yung importante or kung sino yung importante sa buhay mo, sila ang, di ba, sila ang totoong pamilya mo. So, kung ang pamilya mo, halimbawa, yung nanay, tatay mo, or yung mga kasama mo sa bahay, hindi naman parang yung tinuturing, yung pagturing nila sa'yo ay hindi ka-importante. At yung ibang tao tuloy napapabarkada sa ibang tao, di ba? Or napapasama sila sa ibang tao. Sila, yung sacred space na yun, kung sino yung importante sa kanila, kung sino ang nagbibigay importansya sa kanila, sila ang nagiging sacred space nila. Or sila ang tuloy ang natuturing mong minsang pamilya mo. Yun ang okay. Kasi nga, may times, hindi naman syempre sa lahat, syempre ang image natin, ang ideal natin sa family, di ba, is lahat nagmamahalan, lahat okay, pero di ba, sa totoong buhay, alam naman natin, hindi totoo yun. Di ba, kahit hindi normal yun, di ba, may cases na may isang tao sa pamilya na, parang minsan kick out siya sa family, diba? Or medyo outcast siya sa pamilya. Minsan napapasama tuloy sila sa ibang tao or ibang family unit. At ibang family unit tuloy ang nabubuo nila. Agree. Kaya talagang importante rin na sana yung ating kultura, no, maging mas, kumbaga mas ma-express ng mga tao ano yung gusto nila. Tingnan mo, pati ako hindi ko ma-express sarili ko. Di ba? Epekto yan ng holidays at Erlyn. Yung ating epekto yan ng holidays na hindi na tayo masyadong nasa work mode at thinking mode at holiday mode tayo ngayon. Pero tama ka nga, Ate Erlyn, na nakaka-express tayo ng mga saloobin natin, di ba? Pag hindi kasi, yun nga, may tendency na may ibang tao na, alam mo yun, parang siya yung palaging inaapi, or siya yung palaging kinakawawa sa pamilya. Alam mo yun, may mga, di ba, daming mga drama sa mga pelikula, daming drama sa TV, na gano'n ang nangyayari. Yung isang tao na palaging siya na lang inaapi, o siya yung kinakawawa ng pamilya, nagre-rebelde. Di ba, gano'n minsan ang nangyayari. Nagre-rebelde, di ba, napapasama sa ibang tao. Buti sana kung magandang pamilya, di ba? Or maganda yung ibang mapuntahan niya. Paano kung hindi? Ganun na lumalaki yung mga family drama na yan. Pero amin naman natin na sa totoong buhay, may mga instances talaga na gano'n. So, ang ibig niyang sabihin dun sa family is a sacred space is kailangan, kumbaga, kung gusto natin na yung pamilya natin ay maging importante sa bawat tao sa pamilya, tulad kayo, 4 kayo sa pamilya nyo, Ate Erlyn, di ba? So, kung gusto nyo, bawat isa doon ay i-prioritize nila ang family ninyo. Ikaw, priority mo ang family mo. Si Pepe, yung asawa mo, priority niya yung family mo. Dapat may reason, di ba? Dapat may rason. Bakit ko gagawin? Bakit ko ipa-prioritize ito? Diba? Lalo na sa mga anak ninyo kasi syempre sila yung recipient kayo yung bumuo ng family, sila naging member sila. Diba? So
bakit nila bibigyan ng importansya yung family? Dahil lang ba kayo ang magulang niya? Diba? So, dapat may reason tayo kung bakit ipa-prioritize natin ang family natin. Kung bakit gagawin natin sacred ang family natin sa atin. So, yun yung gusto niyang sabihin. So, hindi lang pwedeng sundan lang natin ang pamilya dahil lang, okay, siya yung magulang mo dapat, or ito yung pamilya mo, dapat sumunod ka. Diba? Dapat pakitaan natin ang bawat miyembro ng pamilya natin ng pagmamahal, ng pag-alaga, para i-prioritize din ng bawat isa ang family natin. So, ang family is talaga a blessing, no? Oo, really a blessing. So, talagang kailangan natin tignan yung good side ng yung mga family. Sabi nga regardless of who your family is, di ba, meron rin mga families na possible, meron silang mga pinagdaanan, so hindi masyadong, hindi masyadong positive, oo. Ang outlook. Pero importante na magkaroon pa rin ng love, no? Love sa mga families. Oo. Yun. Maganda ang talakayan natin dahil we begin with the family, and of course, wala naman tayong matatakbuhan kundi ang pamilya natin. Oo, diba? Kapag nagkagipitan, diba? Parang talagang, diba, lalo na tayong mga Pilipino, kumakapit talaga tayo sa mga kapamilya natin, diba? Doon talaga tayo tumatakbo kapag may problema, kapag may nang away, di ba, sinong re-rest back sa atin, di ba, ate, kuya, or worst case, di ba, si mami, daddy, o may nang bully sa eskwelahan, no? Nung isang araw nga, nakita ng mami ko yung isang schoolwork ko nung prep ako sa Ateneo, no? At sabi niya, naalala mo ba yung mga nambully sa'yo dun sa school bus? Sabi ko, hindi ko na maalala. Sabi niya, wala, kinuwento niya sa akin at parang nakalimutan ko na yung mga pangyayari noon na parang kinausap pa niya yung teacher ko kasi ganun nga daw, parang may nanggugulo sa akin dun sa school bus pagpa-uwi. No, at kinausap pa sila ng teacher at nag-sorry sila sa mami ko. Sabi ko, grabe nangyari pala yun, hindi ko alam yun . So, di ba, parang sino yung nag-step in para sa akin, di ba? Nakakahiya ngayon. Sabi ko, shucks, mami ko pala yung tumulong sa akin noon, di ba? Parang wala kasi akong ate o kuya na tatakbuhan na parang, parang inaaway nila ako sa school ba? So, mami ko pala yung tumulong sa akin noon. So, wala lang, parang nakakatuwa na nakakahiya na parang shocks, hindi ko maprotektahan yung sarili ko noon na mami pa talaga ako tumakbo. Mabait ka kasi. Oo, masyado. Mabait ka. O, di ba? Kaya talagang, alam mo kasi minsan, may mga tao na ito ang lagi ko sinasabi. Minsan may mga tao talaga na ang papel nila sa buhay maging scapegoat. Hindi lang yung parang Mary had a little lamb. Scapegoat. Diba? Oo. Scapegoat, sacrificial lamb. Ayan, magkaiba yata ang scapegoat sa sacrificial lamb. So, kapag ikaw na yung sacrificial lamb, kailangan na natin ang parents natin. Diba? Kasi kung bata pa tayo, ang alam lang natin is siyempre, tayo, nung bata, hindi naman tayo lumalaban, di ba? Oo. Oo. So, talagang, tayo, yung mabait tayo, di ba? Oo. At pag may nang away sa atin, di ba, parang, okay, hindi na natin alam kung paano i-resolve yun. Siyempre, bilang pa tayo, bata pa tayo, mabait pa tayo nun. Pa rin. Yeah. Hanggang ngayon naman, Ate Arlene, di ba, pag may
pag may problema tayong hindi natin alam kung paano i-solve, no? Kung paano malutas. Ayun pala yung Tagalog, kung paano malutas yung problema, di ba? Tatakbo tayo dun sa mga mas nakakaalam. At madalas yung mas nakakaalam, ito yung mga father figure natin, mother figure, di ba? Sabihin na natin mentor, pero pag mentor kasi minsan may image pa din sila na mas nakakaalam. At dito sa family unit natin, sino ba ang mas nakakaalam? Di ba? Kundi yung magulang. Kaya yung mga mentors natin sa trabaho, kahit sabihin mo ng trabaho lang yon, kumbaga may father or mother figure ang dating pa din ng mga ganun. Yes. Maswerte tayo na apart from our parents, meron pa tayong mga ibang mother and father figure. No? Oo. Meron ako kuya, ikaw, Kuya Dino, di ba? Si Kuya Jerry, ang mga katambay natin, di ba? Lahat tayo, ate kuya sa so mga rest back natin yung mga yan. Yes, correct. Pala nating takbuhan yung mga yan pag may problema tayo. So hopefully, no, sa mga listeners natin, ganun po ang touring natin. Ay, siguro naman, no, Ate Arlene, kasi pumasok na tayo medyo late na, di ba? Parang nakabuo na ng kumbaga samahan doon sa tambayan, tapos dinagdag tayo ni na Kuya Jerry doon sa tambayan at nakita nga natin, okay, ate at kuya ang tawagan sa isa't isa. Siyempre sa ating, di ba, sa kultura natin, pag ate, kuya, may level of respect, di ba, kasi nakakatanda, di ba, ate, kuya, tito, tita, di ba, parang may level of respect kapag dinadagdag na natin yung tawagan na yon or yung pangalan na yon sa simula, no, ng pangalan or yung totoong pangalan ng tao. So, level of respect, may level of, kumbaga, older figure, kuya or ate figure, no, na dinadagdag natin sa mga katambay natin. So, yun, no, masasabi din natin na ang OFR na yung tambayan natin, isa ding family unit yon. Diba? So, kung gaano natin kung gaano natin nakikita ang pamilya natin doon, diba? Kung sacred space ba ito, safe space ba ito. At yung pangatlo nga pala, Ate Arlene, yung pangatlong point ng pari na yon ay ang family daw ay space kung saan may opportunity for growth. Yes. So, kung walang growth, kung 'di ba, kung hindi ka gumagaling or kung hindi ito nakakatulong sa iyo na mag-grow or gumaling or gumanda ang pwesto mo sa buhay, hindi magandang unit 'yon bilang family unit, ba? I'm sure, 'di ba, yung mga anak ninyo, diba, binibigyan nyo ng napakaraming opportunities, no, Ate Arlene, yung mga musical talents nila, business ventures nila, tinutulungan nyo. At nakikita ko naman, diba, sa mga anak ninyo, si Bea at si Ivan, parang madami silang opportunities at nag-grow sila dahil doon, gumagaling sila dahil doon. Blessing lang talaga na nagkaroon tayo ng opportunities dahil rin ang nakatulong rin dito ay mga neighbors natin. Diba? Sabi nga nila, it takes a community to raise a child. Yes. So, malaking bagay yun sa akin. So, Kuya Dino, since malapit na ang 2021, ano ba ang ating wish para sa 2021? Well, sana syempre matapos na itong pandemic na to, no, at dumating na agad yung bakuna, no, yung bakuna natin sa COVID-19. No, pero para sa mga katambay natin, para sa pamilya natin dito sa OFR, no, sana po ay lalo po kami makatulong sa inyo, no, sa financial literacy. At sana, Ate Arlene, kahit maging busy tayo sa buhay natin, at alam naman natin, nasimulan natin itong usapang financial na talk show natin dahil
yun nga, dahil na-lockdown tayo, no? Pero napansin ko na ito na nagiging busy tayo, di ba? Minsan parang, sorry Kuya Jerry, hindi tayo naka-record ngayon, pwede bang replay, no? So, sana matuloy pa din natin itong initiative natin dito sa Usapang Pinansyal sa OFR. Yun ang wish ko para sa mga katambay natin at matulungan pa natin sila lalo na sa financial literacy. Kayo naman, Ate Arlene, ano ang wish ninyo for 2021? Ang wish ko is sana magkaroon na tayo ng hindi naman necessarily vaccine, no? Pero sana magkaroon na ng confidence ang mga tao na ang virus na to is mahahandle natin, no? Na through the right protocols at saka sa tamang decision making natin na lalabas lang tayo pag kinakailangan, hindi naman kailangan na pumunta tayo sa mall, pwede naman tayo sa outdoor. So, para bumalik na yung mga economic activities. Dahil alam natin na maraming natamaan sa mga kababayan natin na nawalan ng trabaho, pero kapag meron itong mga activities na to, nakikita natin may kabuhayan ang mga tao. So, isa yun. Pangalawa naman is, gusto ko sana na yung team natin at saka yung team namin dito sa support services, talagang magkaroon ng yung opportunity rin na kasi marami namang opportunity sa crisis eh. So, ang gusto natin is maging bahagi rin tayo doon sa mga tawag dito na creative people or very innovative people na kung saan meron ring opportunities na sanang ma-work on para nang sa ganun makapag-solve rin tayo ng ilang problema ng tao. Yeah. Very well said, Ate Arlene. No, so, maraming salamat dun sa insights ninyo para sa mga wish natin para sa 2021, para sa mga natin, no, para sa mga para sa atin or para sa buong mundo, no. Yun, Ate Arlene, bago lang tayo mag-close ng ating programa, no. I think parang isara lang natin yung topic nung family. Diba? Kasi pinag-usapan natin yung Holy Family and yung Feast of the Holy Family and all these things about family. Pero i-connect lang po natin, Ate Arlene, sa financial literacy. Yung family natin or at least yung mga points na na-bring up natin about family. Parang I think lang yung gusto lang natin ipakita dun sa financial literacy, no, is yung gusto nga natin is ma-prioritize natin ang family unit natin, 'di ba? At yung opportunities na nakukuha natin mula sa ating family unit, no? At dahil doon parang pag pina-prioritize natin ang family natin at gusto natin na bigyan ng opportunities ang lahat ng mga miyembro natin ng family, doon natin napapasok, Ate Arlene, di ba, ang family financial planning, di ba, which is more of yung income replacement, which falls down to income replacement, and kumbaga kung may mangyari sa atin, paano ba yung mga opportunities, di ba, or yung lifestyle ng mga anak natin or yung mga mahal natin sa buhay. Yun lang po yung point that I wanted to close yung topic na yon natin about family and financial literacy. Kasi nga na-bring up natin yung family, tapos parang gusto ko i-connect dun sa usapang pinansyal. Yun lang. May madadagdag pa kayo, Ate Arlene, dun sa finances? Sa finances? Finances naman, ang financial literacy, no, connected sa family and gratefulness.
i-take ko itong opportunity to thank you. So thank you, Kuya Dino, na you welcomed me as your partner, no? As your kapamilya, no? To share yung mga related sa financial literacy at sa kung ano-ano mang related topics tungkol sa pag-handle ng money. Dahil alam naman natin, ang pamilya rin, no? Tulong-tulong ito, nagsasakripisyo para lang lahat ng financial requirements ng bawat isa ma-meet, no? So, nasa kultura natin yan. So, maraming salamat, Kuya Dino. Ngayon naman, ang gusto ko rin i-close, no, yung topic natin na yung related sa gratefulness and family, na masayang-masaya ako na nagkaroon tayo ng opportunity na gumawa ng ganitong talk show para makatulong tayo the best we can, especially now na nagkakaroon tayo ng ganitong pandemic. Alam natin na information is really king, no? They say data is king right now. So any knowledge that we have and we can share, talaga namang maganda yan sa ating mga listeners, pati na rin sa atin, di ba? Kasi in times like this, talagang sharing is a good way of having a good mental health. Yun. Yes. Kuya Dino, yun lang. Thank you, Ate Arlene. Totoo yun. Totoo po yung mga points na sinabi nyo. At yes, no, I'm very grateful din ako. Kasi syempre, grateful ako sa inyo kasi feel ko kung mag-isa kong ginagawa ang usapang pinansyal, baka, alam mo yun, parang ewan ko na kung ano na pinagsasabi ko, by this time, no? Parang, syempre, kumbaga, kung sa experience, sa pagiging isang financial advisor, talagang kayo naman talaga ang ate ko, no, noon. So, marami po kayong naitulong, especially dito sa usapang financial, no? And I'm sure lahat ng listeners natin, madami nang napulot mula sa atin. At, syempre, malaking parte pa din kayo doon sa mga tinuturo nating dalawa doon sa mga listeners natin. So, yon, Ate Arlene, and bago tayo mag-close ng programa natin, as usual, no, mag-close tayo with a prayer. Ibalik po natin sa Panginoon ang ating talakayan, no, nitong araw na ito. So, Panginoon, salamat po, maraming salamat po. At nalampasan na po natin, no, or malapit na po namin malampasan ang 2020. Sana po marami po kaming natutunang leksyon, hindi lang mula sa programa natin, pero mula sa buhay, na mula sa mga napagdaanan naming mga kahirapan or mga experiences ngayong taong ito. Sana po ay mas maging mabuti sa amin ang 2021 at sana po mas marami pa po kaming mga opportunities, no, manggagaling mula sa crisis na napagdaanan namin ngayong taong ito. Sana po tuloy-tuloy na po ang paggaling ng mundo mula sa COVID-19. Sana gumaling na po ang mga may sakit. Sana gumaan na po ang trabaho ng mga frontline healthcare workers natin, at sana maayos na po, no, ang mga relasyon ng iba't ibang bansa pagkatapos nitong pandemyang ito. Amen. 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 So, Ate Arlene, Happy New Year and Merry Christmas po sa inyo, no, and sa lahat po ng listeners natin. We will see you na on 2021, no? So stay safe, no? Huwag po kayong masyadong magpapaputok, 'di ba? Kung baka mawalan po tayo ng daliri after 2021. Kayo, Ate Arlene, ano po ang goodbye message niyo para sa mga listeners natin for 2020? Okay. Yung 2020, no, ito yung year na it can be characterized by breakdowns, no? Breakdowns. Pero marami ring breakthroughs. So,
lahat ng breakdowns, tignan na lang natin siya na opportunity para tayo ay maging stronger and better person. At syempre, we learn from the lesson to improve our relationship with other people. Kasi pag nagbre-breakdown, hindi naman ikaw lang mag-isa ang magbre-breakdown, di ba? Kailangan may kasama ka nagbre-breakdown. Yun. Ang isa naman is breakthroughs. Syempre, kapag let's say may tutunan tayong bago at in-apply natin ito sa buhay natin, sa relationships natin, at sa pakikitungo natin sa ibang tao, isang breakthrough yun. Diba? Kuya Dino, meron ka bang mga breakthrough na napansin sa sarili mo? Etong 2020? Kung meron na, Ate Arlene, siguro mga small breakthroughs lang, no? Tulad ng yung mga nakakausap ko virtually, mga clients na nami-meet ko, siguro yung mga klase ng client kong dati, hindi ko sila makakausap or parang hindi ko malalaman yung mga financial needs nila. Ngayon, mas kaya ko yun. So parang mas may confidence ako na makipag-usap sa mga tao. So I think in small ways, no, may sarili din akong breakthrough sa sarili ko. Kayo? Good. Yan. So, ang breakthrough ko is being able to relax. Alam mo naman ako, workaholic kayo eh. Workaholic. Kaya, itong breakthrough ko is yung pag marunong na ako magpahinga ngayon. Ayun. At saka, at least, itong pandemic na to, may quiet moments tayo. Ayun. Malaking breakthrough rin. Ayun. So, sa mga nakikinig, tulad ng sabi ko, 2020 is characterized by breakdowns and breakthroughs. Ang wag lang natin kalimutan, pasalamatan ang Diyos sa dalawang bagay na to. Dahil may purpose yan. Bakit tayo nabigyan ng breakdown and breakthrough. Happy New Year sa inyong lahat at Kuya Dino, I'm excited for 2021. Ako din, Ate Arlene, and I'm sure yung listeners natin excited din. So, of course, magkikita-kita naman tayo dun sa tambayan. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. No? And we'll see you on 2021. We'll see you in 2021, mga katambay. Okay, so goodbye. Goodbye. Sapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Sabi nila, ang buhay daw ay puno ng iba't ibang pagsubok. Sabi nila, ang pagsikat ng araw unti-unti daw na uubos. Tinatanong sa hangin kung saan nga patungo. Pinipikit mga mata, sigurado pangarap ay klaro dahil ikaw ang aking sabay. Hawak-hawak ang kamay, umulan, umaraw man, ikaw ang kasabay. Malayo man, laging merong paraan, tinatawid natin anumang tulay. Hindi natatakot harapin ang pagsubok dahil ikaw ang aking karamay. Ikaw at ako ay hindi na mag-iisa. Kay hirap, abutin niya ang sabi nila sa atin.
di kayang tawirin. Ito'y sabi-sabi sa akin, tinatanong sa hangin kung saan nga patungo. Pinipikit mga matang sigurado, pangarap ay klaro dahil ikaw ang aking. Kapay hawak-hawak ang kamay, umulan umaraw man ikaw ang kasabay. Malayo man laging merong paraan, tinatawid natin anumang tulay. Hindi natatakot harapin ang pagsubok dahil ikaw ang aking karamay. Ikaw at ako ay hindi na mag-iisa. Hindi na mag-iisa. Panginoong binubulong, sinasagot ang mga tanong, hinaharap ang buhay na walang takot at kaba. Walang takot at kaba. Kapay hawak-hawak ang kamay, umulan umaraw man ikaw ang kasabay. Malayo man laging merong paraan, tinatawid natin anumang tulay. Hindi natatakot harapin ang pagsubok dahil ikaw ang aking karamay. Ikaw at ako ay hindi na mag-iisa. O mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Usapang Pinansyal with Kuya Dino at Ate Arlene. Muli namin kayong inaanyayahan na makinig yung araw ng Lunes mula alas 12 hanggang alas 2 ng hapon, Philippine Standard Time. Dito pa rin sa OFR, ang aliw sa may lumbay, Usapang Pinansyal.
sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. O mga kabayan, huwag nang malungkot pa sapagkat narito ang Overseas Filipino Radio. Kasama mo sa iyong almusal, pananghalian at maging sa hapunan. Tuloy-tuloy po kaming naglilingkod sa inyo 24 oras. Ninyo kaming kasama dito pa rin sa Overseas Filipino Radio. Ang aliw sa may lumbay. Ang aliw sa may lumbay.